Justin's Silver Boys. What? Napabangon akong bigla sa kama nang marinig ang sinabi ni Lola. Tumawag siya para sabihin sinabi daw ni Sophie sa kanya na na-meet nito ang girlfriend ko. Seriously? I don't understand why she had to tell Lola about that. For Pete's sake. Hindi maayos na naging breakup namin para ipagpatuloy niya pa ang communication niya sa Lola ko. Tom. Pero La, I have to work. No La, I didn't intend to hide it from you but... Hello? Lola? Hello? Maras na napabuga ako ng hangin nang babaan niya ako ng phone. Sigurado ako nagtatampo na iyon sa akin ngayon at hindi na naman ako mapapalagay sa kaiisip sa kanya. I sigh. She called me up para excited na imbitahin ako ng kahit 1 week vacation man lang daw sa Tagaytay. Bored na daw siya dahil parati na lang daw si Lolo ang nakikita niya. Well, okay lang naman sa akin iyon kung hindi lang sa huling sinabi niya. Isama ko daw si Riza May. The heck? Walang nakakalampas na balita sa lola ko, lalo na pagdating sa love life ko. Mula kasi nang malaman niyang hiwalay na kami ni Sophie, nag-aalala siya sa biglang pagbabago ko. Mas naging mainitin kasi ang ulo ko mula na maghiwalay kami. Palasigaw na rin ako dati nung kami pa, pero mas naging matindi nung magkahiwalay kami. Hindi ko naman siya sinisisi kung bakit ako nagkaganito. It's just that ayoko na ulit mapalapit ng todo sa ibang tao. Kaya nga, I am always putting distance between me and my employees. Bukod kasi sa pagiging lawyer ko sa sarili kong law firm, ako din ang nagsisilbing company lawyer ng kumpanya namin. Sino pa bang magmamana ng lahat ng iyan kundi ako? Wala akong kapatid at only child din ang mom at daddy ko, kaya wala akong mga pinsan. Napabuntong hininga na naman ako at napapikit. Problema na naman ito. Paano ko sasabihin kay Riza May na gusto siyang makilala ng lola ko? Actually, medyo nahiya nga ako dahil sa ginawa kong pagkukunwaring girlfriend ko siya sa harap na Sophie. E paano na lang kung may boyfriend talaga yung tao? Eh di lagot na kaming pareho. Eh ano naman mangyayari sa lola mo pag hindi mo sununod yung gusto niya? Siyempre magtatampo iyon. Sasamaan loob kaya posible magkasakit ng kung ano-ano dahil sa sama ng loob. Wala sa sariling kinuha ko ang phone ko at nag-dial doon. Resume's Personal Voice. Hihiga na sana ako nang bigla mag-ring ang phone ko. Kunot noong napatingin ako sa orasan bago sagutin ang tawag. 9:30 PM? Sino naman tatawag pa na ganitong oras? Bulong ko at tiningnan ko sinong tumatawag. Nanlaki ang mga mata ko at napatitig sa screen ng phone ko nang makita ko kung sinong tumatawag. Si Attorney Sungit. Ano naman kayang nakain na lalaking yun at tumawag ng ganitong oras? Alangang sinagot ko iyon. Hello, Attorney? Narinig ko siyang tumikim sa kabilang linya bago nagsalita. Yes, Riza? May itatanong lang sana ako sa'yo. Ha? Ano po yun, Attorney? Narinig ko siyang napabuntong hininga. Lalim nun na. Ano kaya tatanong? Do you have a boyfriend? Natigilan ako sa tanong niya. Po? Medyo napalakas ang pagkakatanong ko. Baka kasi namali lang ako ng dinig. I'm asking you if you have a boyfriend. Napaunat ako dahil sa pagsigaw niya. Yung totoo, hanggang dito ba naman sa kama ko sisigawan niya ako? Haba, matindi. Wala po, bakit po ba? Ganting sigaw ko din. Nabigla ko eh, bakit ba? Galit ka ba? Medyo iritado pang tanong nito. Tumas ang kilay ko at tumikhim. Kalma Riza, boss mo pa rin yan kahit nuknukan ng sungit at bipolar. Boss mo yan, boss. Hindi, Attorney. Choppy lang ho ang line ko. Palusot ko. Good. Sige, that's all. Bye. Takang napatingin ako sa phone ko matapos niyang putulin ang tawag. Problema ng sungit na yun. Magtatanong kung may boyfriend ako ng 2 oras ng gabi. Siguro kung ibang babae lang ako ay kanina pa ako nagpatumbling-tumbling dito sa kama sa sobrang kilig. Ikaw ba naman ang tanungin ng isang Justin Molina? Kung may jowa ka na, hindi ka ba magtatatalon sa kilig? Siguro noong hindi ko pa siya nakikilala, oo. Pero ngayon, kahit sobrang gwapo pa niya, na pagkaharap mo siya, ay gugustuhin mo na lang tumitig sa kanya at wag na magsalita o makinig sa mga sinasabi niya. Naku, wag na lang. Kahit pulang-pula pa ang labi niya at mukhang masarap at magaling humalik,
Kung matutuyo naman ang brain cells ko sa pagsigaw niya, magtsatsaga na lang ako makipaghalikan sa bote. Guwapo nga, nuknuka na ba ng sungit at palagi nakasinghal? Huwag na lang te. Doon na lang ako sa tambay sa kanto. Mas matetay ko pang kausap yun kaysa sa kanya. Madalas kasi, pag wala siya sa mood, madadamay lahat sa paligid niya. As in, kapag bad trip siya, dapat bad tripin niya rin lahat ang nasa paligid niya. Ganun siya kabait na boss. At ito pa, magpapatimpla ng kape na akala mo madaling madali. Pero pag na-serve mo na yung kape niya, lalamig muna bago mainom. Halos maiwan ko na nga ang puso ko sa kakamadali para lang ipagtimpla siya agad tapos ganun lang. Inis na humiga na ako at nagtakip ng kumot sa muka para hindi ko maisip ang gwapo pero sumpukin kong amo. Hindi ko maiwasang mapasulyap kay Attorney Justin dahil kanina pa siya hindi mapakali. Pinaglalaruan niya yung sign pen sa daliri niya tapos naririnig kong tumatama yung sapatos niya sa ilalim ng table niya. Nakakainis lang kasi hindi ako makapag-concentrate sa ini-edit kong affidavit of undertaking para sa isang document na kailangan ng accounting department. Rush pa naman ito. Napasulyap ako sa gawin niya at nahuli ko siyang nakatingin din sa akin. Napalunok ako. Diyos ko po, bakit niyo ako tinitingnan? Bigla tuloy ako na-conscious sa itsura ko, kaya napatingin ako sa maliit na salamin sa table ko na katabi ng calendar. Bakit naman kung kailan haggard ako at saka ka pa tumingin ng ganyan? Bulong ko habang kagat ko ang labi ko, kaya parang lumalabas na, naungo lang iyon. Pasimpleng sumulyap ulit ako sa kanya at mahabaging Diyos, nakatingin pa rin siya sa akin. Agad na nag-iwas ulit ako ng tingin at yumuko sa keyboard. Hindi ko alam na ganito kalakas ang apil ko. Grabe. Muling bulong ko na nakakagat labi. Nakikita ko pa rin siyang nakatingin sa akin kaya halos mawala ako sa sarili at magkandaligaw-ligaw sa ginagawa kong pag-e-edit. Napangiwi ako nang hindi ko na mahanap kung saan ako tumigil. Napabuga ako ng hangin. Kailangang basahin ko ulit iyon mula sa simula para makita ko kung saan ako huminto. Ipinagpatuloy ko ang pag-revise. Riza? Hala sige, tuloy lang sa paghanap. Riza! Napatayo ako sa matinding gulat dahil sa pagtawag niya sa akin. Shit naman tong sa attorney. Aatakihin na nga ako sa puso sa mga titig niya. Iaatakihin pa din ako dahil sa sigaw niya. Kulang na lang mangisay ako dito dahil sa pagkagulat. At dahil sa gulat ko, may napindot ako sa keyboard na naging dahilan para ma-close yung ginagawa ko. Ano ka ng nanay mo, Justin? Kulang na lang mapalo ko ang noo ko sa sobrang pagkainis. Pagkahaba-haba pa man din ang document na iyon. Nilungon ko siya at nakita kong nakakunot noo siyang nakatingin sa akin. Automatic kong tumaas ang isang kilay ko sa kanya. What the heck are you thinking, ha? Tanong niya. Ba't nagtanong ka pa talaga? Ikaw? Sagaw ko. Nanlaki ang mga mata ko nang ma-realize ko ang sinabi ko. Agad ko yung binawi. Nagugulat po kasi kayo eh. Busy po ako sa ina-edit ko. I see. Matipid na sagot nito. By the way, Riza, napatingin naman ako sa kanya. Umugot siya ng hininga bago nagsalita. Tomorrow, we will go to Tagaytay. So you can go home early and pack your things. We'll stay there for a week. Tuloy-tuloy na itong sabi at nag-iwas ng tingin at humarap na sa monitor niya na ibig sabihin ayaw na nitong makipag-usap. Wow ha? Anong gagawin sa Tagaytay? Sa linggo? Bakit ang tagal naman yata? Nakakainis naman no? Ang dami-dami ko pang gustong itanong pero hindi niya ako hinayaang makapagtanong. Grabe, hindi ko talaga maintindihan ng taong to. Ilang beses kaya siyang iniiri ng nanay niya. He's so unpredictable. Justin's personal voice. Napangiti ako nang matapos kong sabihin sa kanya ang plano ko ay hindi na siya nagtanong pa. Mabuti naman at marunong siyang makaramdam na ayoko ng maraming tanong-tanong. I don't usually entertain questions, especially those silly ones. And the idea that I'll be going to Tagaytay with her is actually a silly idea. I won't consider it as a vacation dahil mukhang hindi peace of mind ang makukuha ko doon kundi sakit ng ulo. Imagine, her and my lola? God, I just couldn't imagine. It's already 3 o'clock in the afternoon nang magpasya kong umuwi na. I have to pack my things as well as her. Nakita ko siyang busy pa rin sa pag-i-encode. Nakakunot-no ito at nakanguso habang tinititigan ng monitor. Nalibang ako sa pagtitig sa kanya.
Nakakaaliw talaga ang itsura ng isang ito. Tingnan mo pa lang siya ay maaaliw ka na. Samahan pa ng pagiging makulit ng personality niya. Ang kaso ay masakit siya sa ulo minsan dahil sa kakulitan. Bigla siyang napatingin sa akin at bahagyang nanlaki ang mga mata. I bit my lower lip para pigilan ang sarili kong matawa. Tumikhim ako bago nagsalita. Let's go. Gulat na napatingin naman siya sa relo niya. Po? Agad-agad? Tanong nito. Humalukip-kip ako. Ayaw mo? Unless gusto mong gabihin sa pag-iimpake ng gamit. Tumayo na ako. Ay, sabi ko nga po gusto ko nang umuwi. Sagot niya at dali-daling kinuha ang bag. Napailing ako. Nakapamulusang nauna na akong maglakad palabas ng opisina nang tawagin niya ako. Wait, attorney! Kunot noong nilingon ko siya. What? Ano? What is it? Nainip kong tanong. Magdadala ba ako ng swimsuit? Nakangiwi pang tanong nito. Saglit na napatigil ako sa tanong niya. Agad na gumana ang imagination ko at napatingin sa katawan niya. Tumikim ako para hindi ko mawala ang tawa ko. God, I can't believe na magagawa niya magsuot ng ganon. Hindi naman sa mataba siya pero she's chubby. And I don't think babagay sa kanya magsuot ng ganoon. Up to you. Sagot ko at nilampasan na siya. Hindi pa man ako nakakalayo nang marinig ko siyang bumulong. Ouch siya. Kailangan tingnan mula ulo hanggang paa. Alam ko sino gwapo. Kainis. Tumas ang kilay ko. So hindi pala siya nagagapuhan sa akin? Medyo nainis ako sa kauna-unahang pagkakataon pero hindi ko na lang iyon pinansin. Well, hindi naman para sa kanya. Kaya ako nagpapagwapo. Bandang hapon na nang masundo ko si Riza sa bahay nila kinabukasan. I had to review some case bago umalis dahil paniguradong tambak ang hearing na kailangan kong attendan pagkatapos ng bakasyong ito. I deeply sigh. Iniisip ko pa lang ang madadatnan kong trabaho pagkatapos ng 1 linggo ay parang ayaw ko ng pagbigyan ng kalukuhang bakasyon na ito. It's not actually a vacation. It's a disaster. A complete disaster. Bumusina ako nang mapatapat sa bahay nila. I knew this place dahil hindi naman ito kalayuan sa bahay. Halos labas lang ng subdivision namin ang bahay nila Riza. Their house was simple and common. Luma ang gate at wala masyadong makikita sa labas. In short, they are living a very simple life. Hindi nagtagal ay lumabas na siya kasunod ang isang medyo may katabaang babae at isang matangkad na lalaki na sa tingin ko ay parehong nasa mid-40s. May isang binatilyo rin na sa tansya ko ay mga nasa 12 years old. So, she has a small family, like me, huh? Agad na bumaba ako ng sakyan at sinalubong sila. Maingay at mukhang panay ang bilin sa kanya ng mga magulang habang palabas sila ng gate. Base sa facial expressions ng mga magulang nito ay mukhang matigas ang ulo at pasaway din talaga itong si Riza May, kahit sa bahay. Parang gusto ko na namang mapahilot sa sentido kapag naalala ang mga kakulitan at kadaldalan ng babaeng ito. Riza, Tagaytay iyon ha? Baka mamaya mamasyal kayo at kung ano-ano mangyari sa'yo. Ang sama pa niyan ay baka mahulog ka sa bangin at babalitaan na lang namin na namatay ka na dahil sa katangahan. Mahabang sermon ng nanay nito. Nagkakamot sa pisngi si Riza at kitang-kita ko pa kung paano umikot ang mga mata nito. Seryoso, Nay? Patay agad? Hindi ba pwedeng ospital muna at agaw buhay? Pamimeloso po namang sagot ni Riza. Kung hindi ko nakagat ang labi ko ay natawa na ako. Her facial expressions while saying that was hilarious. Grabe talaga ang babaeng ito. Huwag kang sumelfie sa matatarik na lugar, ate. Baka isipin nila magpapakamatay ka dahil sa depression. Ang laki pa naman ng eyebags mo. Singit naman ng kapatid nito. Huminga ako ng malalim para magpigil ng tawa. Wala kang pasalubong sa akin, Herodes ka. Sagot naman ni Riza, sabay amba ng suntok dito. Tinawag mo talaga akong ate ha? Wow, Pocholo, hiyang-hiya ako sa tulis ng baba mo. Wow. Ganting pangasar nito sa kapatid na ginagaya ang isang sikat na komedyante noon, si Babalo, right? Halos magkanda, ubo-ubo ako sa kapipigil ng tawa from this girl. Tumikim ako na magtama ang mga mata namin ng tatay niya. Kumunod pa ang noon nito nang makita ako. Ang nanay naman niya ay agad na bumati habang ang kapatid niya at si Riza ay nakamasid lang. Good afternoon po. Magalang na bati ko sa mga magulang niya.
Tulala ang nanay niya sa akin at ilang sandali pa bago nakapagsalita. Nay, Tay, Cholo, si Attorney Justin po. Boss ko. Attorney, sila naman po ang pamilya ko. Pakilala ni Riza at agad naman ako lumapit at nakapagkamay sa mga ito. Justin Molina po. Kinagagala ko po kayo makilala. Naku, hindi mo sinabing bata pa pala ng boss mo, Riza. Ikinagagala ko rin kayo makilala, Attorney. Sabi ng nanay niya at inabot ang kamay ko. Nakita kong siniko nito ang asawa bago naglahad din ng kamay sa akin. At ang gwapo ha? Pahabol na sabi pa nito. Siniko si Riza. Kitang-kita ko ang pagniwi ni Riza dahil sa sinabi ng ina. Tumaas ang kilay ko. She's not really attracted to me, huh? Well, the feeling is mutual. Hindi ba pinapasakit ng anak ko ang ulo mo, Attorney? Naku, pagpasensyahan mo na yan at napasobra ng kain ng ari ng manok ng bata kaya sobrang daldal. Sabi nito, kung alam niyo lang ho, hindi lang ulo ko masakit kundi pati dugo ko ay tumataas dahil sa anak niyo. Nakita ko na pahimas sa batok si Riza at tinawakan ng braso ng nanay niya. Nay, ilang beses ko bang sasabing walang kinalaman ang puday ng manok sa pagiging ganito ko? Sadyang bibo lang at magandang anak niyo. Mahinang sabi nito at kinagat pa ang ibabang labi na parabang ayaw nitong ipakitang nagsasalita ito. I bit my lower lip. Hindi ko na naman mapigilang hindi matawa sa itsura niya. Tumikim ako. I think we need to go. Sabi ko sabay tingin sa relo. Pasado 4:00 na at kung hindi pa kami aalis ay aabutin kami ng gabi sa daan. Mauna na ho kami. Salamat ho sa pagpayag kay Riza na sumama sa akin. Sabi ko. Ngumiti lang ang nanay niya. Tinanguan ko ang tatay at kapatid niyang nakamasid lang sa amin. Kinuha ko ang malatang dala ni Riza at inilagay iyon sa compartment bago umikot at sumakay na sa sasakyan. Riza Macy vs. Loverboys. Tumaas ang kilay ko nang kuhanin na Attorney Justin ang maleta ko at siya na mismo ang naglagay noon sa likod ng sasakyan niya. Gentleman din pala ha? O baka naman nagpapakitang tao lang sa pamilya ko. Nagkabit balikat na lang ako at sumakay na sa kotse nito. In fairness, ang bango ng kotse niya. Feeling ko paglabas ko dito ay pareho na kami ng amoy. Hindi ko maiwasang lingunin siya nang sa wakas ay makapasok na siya sa kotse. Nakakulay itim siyang polo shirt, blue pants at white sneakers. Ibang-iba sa forma niya kapag nasa opisina kami, pero mas lalo yatang lumakas ang dating ng isang ito. Parang ulam na naglalakad. Kanina nang makita ko siyang bumaba sa kotse ay nagdalawang tingin pa ako sa kanya. Brush up kasi ang style ng buhok niya na ngayon ko lang nakita. Kung gwapo na ito kapag nasa opisina kami, ay mas gwapo pala ito kapag nakasimpleng damit lang. Bigla tuloy akong natameme. Biglang naghang ang utak ko. Nakaka-stress naman ang brain cells ng isang ito. Lalo akong natameme kapag nakikita ko siyang tumatagilid ang ulo na parang nagpipigil ng inis tuwing naiipit kami sa traffic. Mas gwapo pala ito kapag iritado. Hindi ko naman siya maiwasa ikumpara sa ex-boyfriend ko. Bakit yung ex ko mukhang timang kapag galit? At aba, kung iisipin ay kasalanan din niya. Anyari sa 2:00 na usapan namin, 4:00 na siya dumating sa bahay. Napanis na ako sa kakaantay sa kanya. Halos nakain ko na nga lahat ng lipstick na nilagay ko kanina. Kaloka. Tahimik kami hanggang sa kalagitnaan ng biyahe. Medyo inaantok na nga ako at kapag tuluyan na akong nakakatulog, ay naririnig ko naman ang mura niya dahil sa traffic. Kaya nawawalan parang bulang antok ko. Sa uli ay nagpasya na lang ako magpapak ng chichirya na binili ko kanina. Nilungon ko siya. Kunot-no pa rin nakatutok ang mata sa daan. Wow ha? Wala ba sa bokabularyo ng taong ito ang kumalma? Simangot pa more, Attorney. Itinuon ko ang atensyon ko sa daan habang panay ang papak ng chichirya. Napapansin ko ang paglingon niya kaya sinubukan ko siyang alukin. Gusto mo ba, Attorney? Tanong ko. If you're hungry, we can drop by to take out foods. Salip ay sagot nito. Umiling naman agad ako. Hindi na po, okay na to. Sagot ko. Nilingan niya pa rin ako kaya napapatingin ako sa kanya. Mukhang gutom talaga siya at nahihiya lang humingi. Sus, ano? Ikinabusog mo ba yung pride mo? Umayos ako ng upo at tumukod sa chichiryang kinakain at saka inilapit iyon sa bibig niya. Takang napatingin naman siya sa akin. What? I'm driving. Kaya nga po susubuan ko na lang kayo. Sabi ko at iginalaw ang kamay ko na may hawak-hawak na chichirya.
Hindi ako gutom. What the? Sinubuan ko na. Nalalaki pa ang mga mata niya nang tingnan ako. Gusto kong matawa dahil pulang-pula ang tenga niya dahil sa ginawa ko. Naiinis siguro pero bahala siya. Kunwari pa gusto naman. Panay ang subo ko sa kanya habang nag-uusap na rin kami tungkol sa lola niya. Tingin mo, attorney, hindi tayo mabubuking na lola mo? Tanong ko matapos ulit siyang subuan. Ginuya niya muna iyon bago sumagot. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang dimples na lumabas sa pisngi niya nang minsang mapatagal ang pagnguya. Wow, Brian, ipakikilala talaga kita dito kay attorney para mahiya ka namang manloko ng babae. Langya ka. Kitang-kita ko kung paano niya ako hinagod ng tingin bago ibinalik ang tingin sa daan. Just act normal. Sagot nito. Kung hindi kanya magugustuhan, she will surely be civil in front of you. Sabi nito. Napatango-tango ako. Nai-imagine ko ang itsura ng lola niya. Matandang sopistikada, may salamin sa mata, may pulang pamaypay at nagmamadyong. Basta pag nabuking tayo, labas ako dyan, attorney ha? Aba, mahirap na. Kailangan ko ng pera para makapagpatuloy sa pag-aaral, no? We won't. Sagot naman ito at nilinga ulit ako. And please, drop the formality. Huwag mo kong tatawagin ganyan sa harap ni Lola. Call me Justin. Or, honey, when we're there. Tumaas ang kilay ko. Honey, anong tingin nito sa akin sa Winnie the Pooh? Tumikim ako. Okay, Justin. Walang physical contacts? Wala sa loob na tanong ko. Laglag ang panga niya nang lingunin ako. Para pa nga siyang matatawa na hindi mo maintindihan. Aba, mamaya niya rin madala siya sa pag-aarte niya, diba? Hindi na bago sa akin yung mga ganyang panggap-panggap ek-ek tapos biglang madadala ng emosyon. Hindi ito wati, attorney. Tigilan mo ko. Of course not. We won't do that. Unless you are the one who will initiate the physical contacts. Natatawang sabi nito. Wala nang mas itataas pa ang kilay ko pagkarinig sa sinabi niya. But nahiya ang yelo sa kapreskohan ng isang to. Nakakalokong sinabayan ko ang tawa niya. Naku, attorney. Dapat ho talaga ay inumin niyo ang kape niyo habang mainit pa. Natatawa pa rin siya habang nililinga ako at nagtanong. Why? Anong kinalaman ng pagkakape sa usapan? Nakakalokong tanong nito. Halos umiikot ang mga mata ko sa pagkabuisit sa kanya bago sumagot. Mas effective ho ang kape kapag mainit. Sabi ko at humalukip-kip. And so? Natatawa-tawa pa rin na tanong nito. Hindi makaget over ang walang hiya. Baka sakaling kilabutan ho kayo sa mga pinagsasabi nyo? Lakas loob kong sagot. Napaubo naman siya pagkatapos at sinamaan ako ng tingin. Hindi ko pinansin ang galit niya at hinarap na lang ang bintana. Feeling nero to. Kahit gaano ka pa kagwapo, hindi ikaw makakakuha ng pearl of the ocean ko. Taga mo yan sa muscles mong nagsusumigaw sa suot mong polo shirt. Langya ka. Justin's personal voice. Kanina ko pa tinitingnan si Riza. Papasok pa lang kami ng Tagaytay wala na siyang tigil sa kapupuri sa lugar. She even took some pictures of some places kahit nasa sasakyan kami. I wonder kung anong itsura ng mga kuha niya. Malamang ay puro blurred iyon. Gaya na inaasahan, inabot kami ng traffic sa daan kaya halos mag-alas 7 na nang tuluyan kami makarating sa rest house. Nakaabang agad sina lolo at lola sa amin sa tapat ng gate. It was a 2-story house na binili pa ni daddy para kay lola. My favorite spot was the balcony. It has the clear view of Taal Lake. Nakakawala ng stress. It was breathtakingly beautiful, lalo na kapag sunset. I don't think it's actually the right time to relax though, lalo na at may sakit sa ulo akong kasama. Agad na pinark ko ang kotse at nilingon si Riza para sa ilang mga bilin pero nakita kong agad na siyang nagtanggal ng seatbelt pagkatapos mag-inat-inat. Nakarating din sa wakas. Kung saan alas 2 pa lang tayo pumunta dito, wala sanang traffic. Parinig nito. Tinaasan ko siya ng kilay. Sinisisi mo ba ako kung bakit ginabi tayo? Tanong ko. Agad naman niya ako nilingon at kumunot ang noo. Napasandal ako sa upuan na bigla siyang lumapit sa gawi ko. Bakit? Nagigilty ka ba? Ganting tanong nito sabay pulot ng kung ano sa gilid ng labi ko. Kunot noong tiningnan ko siya. May hawak-hawak siyang piraso ng chips na naiwan yata sa gilid ng labi ko. Dahil sa ginawa niya pagsubo kanina. Hindi ko alam pero naiilang ako pag naalala ko iyon. Para kaming totoong magnobyo kanina.
Tom, Justin, kilabutan ka nga sa iniisip mo. Mga, sayang to. Sabi pa nito sabay lapit ng kamay sa bibig ko. Iniiwas ko agad ang mukha ko sa kanya. What the hell are you doing? Ani ko, umagalpak siya ng tawa sabay balik sa pwesto niya. Ramdam na ramdam ko ang pag-init ng tenga ko dahil sa inis. Chillax, attorney. Yelling is dangerous to your health. Nakangising sabi nito. Sinamaan ko lang siya ng tingin. Sa lahat ng empleyado ko ay siya lang ang nagkakalakas loob na biruin ako ng ganito. And she seemed comfortable doing it. Tom, tumikim ako at bago nagsalita. Kapag tinanong ni Lola kung kailan naging tayo, sabihin mo mag-iisang linggo pa lang. Bilin ko. Tumaas ang kilay niya pero tumango-tango din. Okay, sagot nito. Tumango ako at lalabas na sana ng kotse pero nagsalita ulit siya. Attorney? What? Bakit, honey, yung napili mong endearment sa akin? Mukhang curious na tanong nito. Kumunot naman ang noo ko at nagibit-balikat. Nothing special. Yun lang ang unang pumasok sa isip ko. Sagot ko. Why did you ask? Bigla namang nagliwanag ang mukha niya. Talaga? So hindi mo naiisip si Winnie the Pooh kapag nakikita mo ako? Pabulong pang sabi nito. Napatitig ako sa mukha niya at kakagatin na sana ang ibabang labi para magpigil ng tawa pero agad nang kumawala ang tawa ko. Tom, that was the most hilarious question I've heard so far. I swear, I've never laughed so hard for so long before. Ngayon na lang ulit. Nakanguwi siya at nakahalukip-kip na pinapanood akong halos manakit ang tiyan sa kakatawa. Parang wala lang iyon sa kanya at bubulong-bulong. Hinawi ko ang buhok ko pataas at ginalaw-galaw ang ulo para mawala sa isipan ang nakakatawang sinabi niya. Let's go. Sabi ko, pagkatapos pakalmahin ang sarili.